Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati ng pag-asa at pagkakaisa, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Sa gitna ng mabilis na pag-ikot ng mundo at sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya, isang mahalagang yugto ang kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa. Tayo ngayon ay nasa harap ng isang makasaysayang hakbang, ang pagsilang ng panukalang batas sa Senado na naglalayong higpitan at i-regulate ang paggamit ng Artificial Intelligence, AI, dito sa Pilipinas. Sa unang tingin, tila likas na mabuti at makatarungan ang layunin ng batas na ito. Nais nitong bigyang proteksyon ang bawat Pilipino laban sa mga panganib na maaaring idulot ng AI, mga banta tulad ng deepfakes, disinformation, at iba pang anyo ng panlilinlang at pang-aabuso gamit ang makabagong teknolohiya. Layunin din nitong tiyakin na ang paggamit ng AI ay naaayon sa etika at pananagutang moral. Ngunit sa kabila ng mga adhikaing ito, may mas malalim tayong dapat pag-isipan bilang isang bayan. Naipaliwanag na ba natin ng sapat sa taong bayan kung ano talaga ang AI bago natin ito ipagbawal? Naipabatid na ba natin sa bawat Pilipino ang tamang kaalaman tungkol sa AI bago natin sila parusahan kapag sila ay nagkamali? Ang panukalang batas na ito ay tila nababalot ng takot, mga banta ng mabigat na multa, pagkakakulong at matinding kaparusahan. Ngunit sa likod ng mahigpit na regulasyon, kapansin-pansin ang malaking kakulangan sa konteksto, malasakit at higit sa lahat edukasyon. Hindi mo maaaring ipataw agad-agad ang mahigpit na regulasyon sa isang bansang hindi pa handa. Hindi mo maaaring unahin ang restriksyon kung hindi mo pa naihahanda ang mamamayan sa pamamagitan ng sapat at makabuluhang kaalaman. Sa kasalukuyan, wala pa tayong AI curriculum sa mga pampublikong paaralan. Wala pang malawakang orientation para sa mga MSMEs, content creators, freelancers, at mga ordinaryong manggagawa na lubos na maaapektuhan ng AI. Wala pa ring AI literacy modules na naipapamahagi sa mga barangay, sa radyo, sa television, o maging sa social media. Ngunit nakalulungkot isipin na nauuna agad ang banta ng kulungan at parusa kaysa sa pagbibigay ng tamang kaalaman at gabay. Ito ba ang nararapat na paraan para sa isang bansang nagnanais na makasabay at makipagsabayan sa mabilis na pag-unlad ng hinaharap? Ganito ba nating itinataguyod ang inobasyon at pag-unlad sa pamamagitan ng takot at pagbabawal imbes na pagbubukas ng pinto ng oportunidad at kaalaman? Bilang kinikilalang AI voice master ng Pilipinas, hindi ko kayang manahimik sa harap ng ganitong sitwasyon. Hindi ko kayang baliwalain ang pangangailangan ng bawat Pilipino na maintindihan at magamit ang AI sa tamang paraan. Itinatag ko ang AI Education PH, hindi dahil uso lamang ang AI, kundi sapagkat malalim ang pangangailangan nito ng bawat Pilipino. Ang pangunahing layunin, turuan at bigyang linaw ang bawat guro, estudyante, profesional at karaniwang mamamayan. Ipaliwanag kung ano ba talaga ang AI, paano ito gumagana at paano ito maaaring maging kasangkapan ng kabutihan at pag-asa, hindi ng takot at pangamba. Kasabay nito, isinilang ang AI negosyo, isang inisyatiba na naglalayong tulungan ang bawat negosyante, freelancer, sari-sari store owner, delivery rider, online seller at sinumang nagnanais gamitin ang AI tools upang mapadali ang trabaho, mapalago ang negosyo, at makisabay sa mabilis na takbo ng digital na ekonomiya. Sa pamamagitan ng AI negosyo, binibigyan natin sila ng lakas ng loob, kaalaman, at kumpiyansa upang magtagumpay sa bagong yugto ng ekonomiya. Ngunit paano nga ba sila magsisimula kung ang unang sasalubong sa kanila ay takot at banta ng parusa? Paano sila lalapit at magtitiwala kung ang unang mensahe na kanilang maririnig ay, "Mag-ingat ka, baka makulong ka"? Sa halip na hikayatin ang inobasyon, tila pinipigilan natin ang pag-usbong ng potensyal ng bawat Pilipino. AI is not the enemy. Ang tunay na kalaban ay ang kawalan ng kaalaman, ignorance. At ang tunay na tungkulin ng pamahalaan ay hindi lamang magbantay at magtakda ng hangganan. Ang papel ng gobyerno ay magbigay linaw, maggabay at maglatag ng direksyon tungo sa makabuluhang paggamit ng teknolohiya. Kaya't ako ay nananawagan sa ating mga mambabatas. Kailangan natin ng regulasyon. Ngunit huwag nating unahin ang kulungan bago ang kaalaman. Oo, mahalaga ang proteksyon, ngunit isabay natin ang edukasyon. Oo, kinakailangan ng batas. Ngunit siguraduhin natin ang Pilipino ang sentro ng bawat desisyon, hindi lamang ang teknikalidad. Kung tunay nating nais pangalagaan ang bansa laban sa mga panganib ng AI, turuan natin ang bawat Pilipino kung paano ito gamitin ng tama at responsable. Bigyan natin sila ng kapangyarihan, suportahan ang ating mga developer, kilalanin at parangalan ang ating mga innovator, at palakasin ang tinig ng Pilipino sa pandaigdigang digital na panahon. Ako si Pocholo Gonzales, ang inyong voice master, tagapagtatag ng AI Education PH, pinuno ng AI negosyo at tagapagtaguyod ng makatao, makabansa at makabagong AI para sa lahat. At buong puso kong ipinaglalaban, edukasyon muna bago regulasyon. Empowerment muna bago penalties. AI para sa pag-asa, no? Hindi para sa pananakot. Kung may PRI sa AI, mas higit ang pag-asa sa AI.
kapag ito ay ginamit ng tama, makatao at makabayan. Muli, magandang araw. Mabuhay ang Pilipinas. Huwag tayong matakot sa hinaharap. Sa halip, gamitin natin ang ating boses, ang ating talino, ang ating puso upang hubugin ang kinabukasan na tunay na para sa bawat Pilipino. Sama-sama nating yakapin ang teknolohiya hindi bilang banta, kundi bilang katuwang sa pag-abot ng mas maliwanag na bukas para sa ating lahat. Agad, pero sino bang tinanong? Puro batas, pero saan ang gabay at ang pagtutok? Kaming mga bagong umaasa sa teknolohiya. Bakit parang kasalanan na ang mga rap sa AI era? Nag-aaral pa lang kami, sinabihan ng bawal. Hindi pa na nakahawak, tinatakot na ng kriminal. Pero ang totoo, gusto lang naming matuto para makasabay, makapagbago, mamakahon sa gulo. Hindi lahat ng gumagamit masama ang intensyon. Bakit takot agad kung kulang pa ang impormasyon? Ang tunay na panganib ay hindi makina, kundi ang sistemang ayaw tayong palayain sa dilim ng walang muwang. Edukasyon muna bago mo kami hatulan. Ay pag-asa, hindi dapat katakutan. Sa boses ng bayan kami babangon kasama ang teknolohiya. Pilipino'y aangat ngayon. Di para sa masa, ay para sa negosyo. Sa bawat tindera, guro at bagong pagkakitata ito. Edukasyon mong nabago ang pulungan. Gisingin ang bayan, hindi pigilan ang kaalaman. May AI negosyo, may AI edukasyon. Pinapatatat ang pangarap ng bagong henerasyon. Sa bawat keyboard stroke, sa bawat synthetic na boses, nandun ang panibagong pag-asa, bagong proses. Gusto namin sumabay, hindi lang matulala. Hindi namin layunin ang gumawa ng dusa. Bakit hindi nyo kami imbitahan sa lamesa? Tayo'y magplano ng patas, di lang galing sa taas. Hindi kami robot pero handa kaming matuto. Hindi kami eksperto pero meron kaming puso. Bigyan nyo kami ng libro, ng mentor, ng pagkakataon. Hindi ng kulungan, di ng takot, hindi ng kahon. Edukasyon mo na bago mo kami hatulan. Ay pag-asa, hindi dapat katakutan. Sa boses ng bayan kami babangon kasama ang teknolohiya. Pilipino'y aangat ngayon. Ay para sa masa, ay para sa negosyo. Sa bawat tindera, guro at bagong pagkakakitaan ito. Edukasyon muna bago ang pulungan. Gisingin ang bayan, hindi kigilan ang kalakaran. O si Pocholo Gonzales, at naniniwala ko ang AI ay hindi banta. Ito ay biyaya kung alam mo kung paano gamitin. Edukasyon muna, empower muna bago ang anumang regulasyon. Bigyan mo kami ng boses